Hi! Week 4 na tayo ng quarter 3. At ang topic natin para sa week na ito ay solving problems involving different types of expressions and equations. So, ia-apply na ninyo yung knowledge na natutunan nyo about expressions and equations. And the best way para ma-apply yon is to solve problems. So, right after watching this tutorial video, huwag kalimutang mag-comment, hashtag your full name, hashtag form equation, hashtag solve equation, at sagutin ang mga tanong na ito. Ano ang gagawin mo para ma-form ang correct equation na gagamitin para ma-solve ang problem? Paano mo isosolve ang unknown sa isang equation? So, tandaan yung mga questions na yan and understand the tutorial video para masagot ang mga questions right after watching. So, eto na ang sample ng problem. A number decreased by 3 is 36. So, ang unang-unang dapat gawin para ma-solve ang problem at makuha ang equation ay i-analyze ang problem in order to get the details. Napaka-importante na ma-analyze mo ang problem para makuha mo yung tamang detalye na gagamitin mo sa pag-perform ng equation. So, in this problem, meron tayong a number. So, yan yung variable. Siya yung unknown kasi hindi naman binanggit kung anong number yon. And then, ang sabi dito ay decreased by 3. So, yung knowledge mo sa mga keywords associated with different operations ay i-apply mo dito. Is 36. Anong ibig sabihin nun? So, balikan natin yung kung yung a number, ang ibig sabihin ay unknown o variable. Decreased by 3 ay nangangahulugan na minus 3 because of the word decreased by. And is 36, ang kahulugan niyan ay equals 36. So, para mas madali, ang gawin ninyo ay i-analyze, kagaya ng sinabi ko kanina. Una, hanapin ano yung ask o hinahanap sa problem. Siyempre, yun yung a number, which is the unknown. Sunod, ano yung given na meron? Yon ay 3 at saka 36. And then, ano yung operation? Binanggit ko na kanina. Gagamit tayo ng subtraction because of the word decreased. And, ano ang number sentence o yung equation? Tandaan, ang number sentence ay yung equation na kailangan nating ma-formulate ng tama. So, yung nawawala o yung unknown ay yung n. Ire-represent natin siya with n. And decrease by 3, ang ibig sabihin ay minus 3. And is 36, ang ibig sabihin ay equals 36. So, may equation na tayo for this problem. And that is n minus 3 equals 36. I-solve na natin. Ang una kong maipapayo sa inyo na gamitin para mag-solve ng problem ay cancellation. Paano yon? So, balikan natin ang equation. N minus 3 equals 36. Ayan. Yung n minus 3 equals 36 ay ganito ang gagawin kapag cancellation. Yung minus 3 ay bigyan mo ng kanyang opposite with using the given number. So, kung ito ay minus 3, lagyan mo sa tabi niya ng plus 3. And then, dahil nilagyan mo ng plus 3 dito sa kaliwa, lagyan mo rin ng plus 3 dito sa kanan. Kasi kung ano yung inilagay mo dito sa kaliwa, ilalagay mo rin dito sa kanan. Kaya nagkaroon din ng 36 plus 3 dito. And kung napansin nyo, kinancel ko yung minus 3 at saka plus 3. Kasi opposite sila.
Kaya, ika-cancel. Bakit kailangan mag-cancel? Para maiwan yung n o yung unknown na hinahanap natin. Kasi ganun yon. Kailangan maiwan sa left side, kung sa left side siya naroroon, o kaya sa right side. Kung nagkataong sa right side nandun yung variable na unknown, kailangang maiwan siya. Kasi nga, siya yung hinahanap o siya yung isosolve natin. So, para ma-solve siya, kailangan i-cancel mo yung dalawang numbers dito, isang -3 at isang +3. Tandaan ha, ang +3 ay ibibigay mo bilang opposite nung given na -3. So, kung ang given ay +3, ang ibibigay mo naman ay -3. Kung ang given ay times 3, ang ibibigay mo naman para makancel siya ay divided by 3. Kung ang given ay divided by 3, ang ibibigay mo naman para makancel ay times 3. At kung ano yung ginawa mo o inilagay mo dito sa kaliwa, ilalagay mo rin doon sa kanan. Kaya nagkaroon din dito ng +3. Okay? So, na-cancel na yung -3 at +3. Syempre, maiiwan na lang yung n. Kaya naging n equals 36 plus 3. And then, syempre, i-add mo siya. Kaya, ang unknown o ang n ay 39. So, i-check natin para masiguro na tama yung sagot na 39. Paano ang pag-check? Isulat mo yung original na equation. Ito yon, n minus 3 equals 36. And then, isa-substitute mo o papalitan mo na yung n nung nakuha mong sagot. So, yung nakuha mong sagot sa n ay 39. Kaya, naging 39 minus 3 equals 36. 39 minus 3 is 36. Kaya, 36 equals 36. So, tama. Tama yung sagot sa unknown na 39. Okay? So, yan ay cancellation. O, another problem. A basket of fruits has bananas and mangoes. The bananas are 3 times the number of mangoes. So, i-analyze agad ang detalye. Mayroon daw banana at saka mango doon sa isang basket ng prutas. Ang bananas daw ay 3 times the number of mangoes. So, ibig sabihin, yung bananas ay times 3. Times 3 agad yung bananas. And then, yung number of mangoes ay hindi sinabi kung ilan. So, unknown yon yung number ng mangoes. And, there are 20 fruits in all. Kapag pinagsama ang bananas at saka ang mangoes, ang lahat ng prutas ay 20. At nakita nyo ha, may highlight yung in all kasi importante din yon. How many of each kind of fruits are there in the basket? So, aalamin natin ilan ang bananas at ilan ang mangoes. So, ano muna ang hinahanap? How many are mangoes and how many are bananas? Ano ang given? 3 times. Itong 3 times ay para sa bilang ng bananas. At syempre, yung number of mangoes na unknown o hindi pa natin alam. So, anong operation? Una, gagamit tayo ng multiplication. Paano mo nasabi? Because of 3 times. Kasi ginamit yung 3 times referring to the number of bananas. At gagamit din tayo ng addition because of the words in all. Kasi pagsasamahin yung bananas at saka yung mangoes para makuha yung total na 20. Ano ang number sentence o equation? Let n be the number of mangoes. Gamitin natin yung n para i-represent yung bilang ng mangoes. So, anong magiging equation? N plus 3n equals 20. Saan ang galing yon? Yung n ay para sa mangoes at yung 3n ay para sa bananas kasi nga ang bananas ay 3 times the number of mangoes. Kaya naging 3n. At bakit plus? Because of the word in all. Kailangan pagsamahin ang mangoes at bananas para makuha yung 20 na kabuuan or total nilang dalawa. So, gamitan natin ang cancellation. N plus 3n equals 20. Yan ang equation.
So, kapag ganito na may dalawang variable kayong nakikita, kailangan muna silang pagsamahin. Bakit naging 4n? Kasi itong n na to, ang tunay na kahulugan niyan ay 1n. Hindi na lang isinulat yung 1. Invisible na lang siya kasi understood na yon na kapag nakakita ka ng variable na n o kahit anong letter, nangangahulugan yon na yon ay 1. Hindi na lang isinusulat. So, 1n plus 3n equals 4n. 4n equals 20. Ayan, dahil ito ay 4n na nangangahulugan ng 4 times n, nilagyan ko ng divided by 4 kasi ang divided by 4 ay opposite o kabaligtaran ng times 4. Then, inilagay ko rin yung divided by 4 sa kanan kasi nilagyan ko ng divided by 4 sa kaliwa. So, ika-cancel ko na ngayon ang 4 dito at saka yung times 4 dito at saka divided by 4. Kaya ang matitira na lang ay n. So, n equals 20 divided by 4. And ang n ay 5. So, yung 5, yan yung nagre-represent sa mangoes. Ngayon, may isa pang paraan para ninyo makuha ang sagot o masolve ang problem. Yun ay sa pamamagitan ng transposition. Remember, transposition comes from the word transpose. Ibig sabihin, ililipat. It's either ililipat from left to right o ililipat from right to left. So, in this case, ang ating unknown ay nasa left, kaya maglilipat tayo papunta sa kanan. Pero bago yon, gaya ng ginawa dito sa cancellation, i-combine mo muna yung dalawang variable. So, 1n plus 3n equals 4n. 4n equals 20. So, dito sa 4n equals 20, diyan tayo magkakaroon ng transposition. Kailangang maiwan yung n o yung unknown dito sa kaliwa. So, ang gagawin natin, yung number na katabi niya, which is 4, ay itatranspose natin sa kanan. Dahil ang operation nito ay multiplication. Hindi ba? Ang ibig sabihin niyan ay 4 times n. So, ano kaya ang mangyayari kapag itinranspose natin o inilipat natin sa kabila? Ibibigay din yung opposite operation niya. Kaya nangyari, n equals 20 divided by 4. Saan nanggaling yung divided by 4? Nanggaling siya doon sa times 4. Dahil dito ay times 4, nung itinranspose ko siya o inilipat, binaligtad ko ng operation, kaya naging divided by 4. Ganon ang gagawin kapag nagtatranspose ha. Actually, ganon din ang ginagawa, diba? Sa cancellation, ibinibigay yung opposite operation. So, 20 divided by 4, n equals 5. Pareho. Pareho ng sagot sa transposition at sa cancellation. So, ipinakita ko sa inyo yung dalawang yan para kayo ang mag-decide kung ano ang gusto nyong gamitin, kung alin ang mas madali sa inyo. Pero kung ako sa inyo, mas gagamitin ko ang transposition kasi mas simple siya at mas mabilis. Basta tatandaan lang na kapag nag-transpose, kailangang ibigay yung opposite operation ng given. Gaya nito, ang operation sa given ay multiplication, kailangan pag nag-transpose, magiging division. Kung dito ay addition, pag transpose, magiging subtraction. So, ano yung mga sagot natin? Ang n ay 5 mangoes at yung 3n or 3 times 5 ay 15 bananas. Dahil nga ang bananas, ang nakalagay sa given ay thrice of mangoes. So, i-check natin. Balik tayo sa original equation. Huwag kalimutan ha, pag nag-check ay original equation ang gagamitin. Bakit ba mahalagang mag-check? Mahalagang mag-check para masiguro na yung sagot mo ay tama. Kasi hindi siya magiging equation kung hindi pareho yung number na nasa left at nasa right kapag tapos ka ng mag-check.
In case na magkaiba, ibig sabihin mali yung ginawa mong computation o mali ang solution mo. So, n plus 3n equals 20. 1n plus 3n equals, ay sorry, hindi na pala siya ipo 4n. Sorry. Ulit. I-check natin. N plus 3n equals 20. So, ano ang equivalent ng n? That is 5. Ano ang equivalent ng 3n? Yon ay nangangahulugan ng 3 times 5. So, 5 plus 3 times 5 equals 20. 3 times 5 equals 15. So, 5 plus 15 equals 20. So, 20 equals 20. So, dahil pareho sila, ibig sabihin, tama yung sagot natin na ang n ay 5 mangoes at ang 3n ay 15 bananas. So, let's have more examples. Example number 1. Ang sabi sa problem, find the value of the variable in 6n plus 2n plus 5 equals 29. So, isulat ko ulit ang equation. 6n plus 2n plus 5 equals 29. Dahil yung 6n at 2n ay parehong may variable, pinagsama ko. 6n plus 2n equals 8n plus 5 equals 29. Nag-transpose na ako kasi kailangang maiwan yung n dito sa left side para malaman kung ano ba yung value niya. So, yung 29, isinulat ko dito, 29, and then saan nanggaling yung minus 5? Nanggaling siya doon sa plus 5. Saan nanggaling yung divided by 8? Nanggaling siya doon sa 8 times or times 8. Bakit ko nilagyan ng parenthesis ang 29 minus 5? Para ma-emphasize na siya yung uunahing i-perform, yung subtraction. So, 29 minus 5 equals 24. And 24 divided by 8 equals 3. So, the missing variable or n equals 3. I-check natin. If n equals 3, tingnan natin kung yung 6n plus 2n plus 5 equals 29. So, i-substitute ko yung n with 3, kaya naging 6 times 3 plus 2 times 3 plus 5 equals 29. 6 times 3 equals 18. 2 times 3 equals 6. Kaya naging 18 plus 6 plus 5 equals 29. 18 plus 6 plus 5 equals 29. So, 29 equals 29. So, tama yung ibinigay nating value of the variable n. And that is 3. Let's have example number 2. Solve. Negative 23 equals 11 plus d. So, in this case, kung mapapansin nyo, ang variable ay nasa right. Kasi pwede naman ngang mangyari yon. Pwede siyang nasa left, pwede ring nasa right. Ang mahalaga, huwag nyong kalimutan na i-analyze yung problem para makuha ang important details at para masolve ng tama yung equation. Don't forget, i-apply ang transposition. So, isulat ko uli, negative 23 equals 11 plus d. Naiwan na yung d doon sa kanan. Inilipat ko yung 11 sa kaliwa. So, naging negative 23 minus 11. Saan nanggaling yung minus 11? Dito kasi ay 11 plus. Kaya, nung inilipat ko, naging minus 11. Naging negative 34. Saan nanggaling yung negative 34? Kasi ito, ang ibig sabihin nito ay negative 23 minus positive 11. Kung matatandaan nyo sa subtraction of integers, ito ay magiging plus at yung positive 11 ay magiging negative 11. Kaya ang tunay na kahulugan nito ay negative 23 plus negative 11 equals negative 34.
Negative 34 equals D. So, the value of D is negative 34. I-check natin. Negative 23 equals 11 plus D. So, balik ako sa original na equation. And then, let us substitute. Negative 23 equals 11 plus negative 34. So, dahil ito ay negative at ito ay positive, magkaiba ng sign. So, magsasubtract tayo. Mangangahulugan yan na negative 34 minus positive 11. So, negative 34 minus positive 11 equals negative 23. So, pareho yung sagot. So, tama yung ating sagot na negative 34 na value ng variable D. Example number 3. Find the value of the variable in 7. Ano nga ang operation? Nakahulugan nitong tuldok? Times or multiplication. So, ang ibig sabihin nito ay 7 times F equals 56. 7 times F equals 56. So, F na lang ang maiiwan. Inilipat ko yung 7 dahil ito ay 7 times. Paglipat ko ay naging divided by 7. So, 56 divided by 7 equals 8. Check natin. 7 times F equals 56. So, ibig sabihin nun ay 7 times 8 equals 56. 56 equals 56. So, the value of F is 8. Another example, if thrice a number is increased by 11, the result is 35. What is the number? So, dito pa lang analyze na agad ang mga detalye sa problem. Thrice a number, anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun ay times 3 or 3 times. Increased by 11, anong ibig sabihin nun? Increase means plus. So, this means plus 11. Result is 35, ibig sabihin equals 35. So, hanapin natin kung ano yung number. Let X be the number. So, i-represent natin yung nawawalang number with X. So, anong equation? 3X plus 11 equals 35. Saan galing yung 3X? Doon sa 3 thrice a number or 3 times a number. Ayan. Saan galing yung plus 11? Increased by 11. At yung equals 35 is result is 35. So, isulat ko ulit. 3x plus 11 equals 35. Maiwan yung x sa left at i-transpose ko na yung 3. Kaya magiging 35 minus 11. Tinranspose ko rin yung 11. Yung plus 11 naging minus 11. Yung 3 times ay naging divided by 3. So, 35 minus 11 is 24 divided by 3. X equals 8. So, kung mapapansin nyo, pag nag-transpose, nauunang i-perform yung it's either addition or subtraction bago pa man mag-divide or multiply. Bakit? Ano ang clue? Ang masasabi ko sa inyo, kung ano yung missing o kung ano yung nawawala, mas nahuhuli siyang i-perform. Inuuna yung mga number na walang katabing variable. Okay? So, kasi dun sa mga examples, yun yung nakikita kong pattern. Kaya, sinasabi ko sa inyo. So, the missing number is 8. I-check natin. Ano ang equation? 3x plus 11 equals 35. So, sinubstitute ko na yung x with 8. So, naging 3 times 8 plus 11 equals 35. 3 times 8 equals 24 plus 11 equals 35. 24 plus 11 equals 35. So, 35 equals 35. Our answer is correct. 8. Another example. Si Karen ay nakapag-save ng 200 pesos this week from her allowance. If this amount is
50 pesos more than twice the amount she saved last week, how much did she save last week? So, analyze natin. Ang nasave niya ngayong linggong ito ay 200 pesos. Tapos, ang hinahanap ay yung nasave niya last week. Paano mo makukuha kung magkano yung nasave niya last week? Ito yung clue. 50 pesos more than twice the amount she saved. So, let S be the amount saved. Kung napapansin nyo, nag-iiba-iba yung letter na ginagamit ko for the variable. Kasi pwede naman yon. It's up to you. Common na ginagamit ay X or N. Pero pwede rin namang gumamit ng ibang letter. So, ginamit ko dito ay S for savings. Ang mahalaga, alam nyo kung paano mag-solve, kung paano gamitin ang equation or i-formulate ang equation para ma-solve ang problem. And most importantly, yung transposition na bago nyong natutunan ngayong lesson na ito. So, if S is the amount saved, ano ang equation? 2S plus 50 equals 200. Saan galing ang 2S? 2S comes from twice the amount she saved. Kasi yung S nga, yung amount she saved. Ang sabi dito, twice the amount she saved. So, yun yung 2S. Saan galing yung plus 50? Nanggaling dun siya sa 50 pesos more than. And then, yung 200, yun yung nasave niya this week. So, let us solve. 2S plus 50 equals 200. So, maiwan yung S sa kaliwa, i-transpose ko yung 2 at saka yung plus 50. Kaya, naging 200 minus 50. Ang minus 50 ay nagmula sa plus 50 and divided by 2 comes from 2 times or times 2. So, uunahin ang 200 minus 50, kaya nasa loob siya ng parenthesis, and that is 150 divided by 2, S equals 75 or 75 pesos. I-check natin. Balik tayo sa equation. 2S plus 50 equals 200. I-substitute na natin. Ang kahulugan or value ng S ay 75. So, naging 2 times 75 plus 50 equals 200. 2 times 75 equals 150 plus 50 equals 200. 200 equals 200. So, tama yung ating sagot na 75 pesos is the amount she saved last week. Okay, let's go to the activity now. Activity number 1, ang nakalagay, put the known terms together on one side and the unknown terms on the other side of the equation. Kasi yun yung dapat na una nyong maintindihan kapag magsosolve na kayo ng problem involving expressions and equations. Na yung known terms ay sama-sama at yung unknown term naman ay sama-sama din o nakahiwalay talaga. Para alam mo na yung unknown, yun yung isosolve mo o hahanapin mo ang sagot doon. So, example, 5h plus 10 equals 25. Since ang unknown natin ay yung h or yung letter h, which is the variable, ilagay mo na siya sa kaliwa. And then, i-transpose mo na yung iba na hindi naman niya kasama like 5 and 10. So, magiging 25 minus 10 divided by 5. Naka-enclose sa parenthesis yung 25 minus 10 kasi siya yung uunahin mong i-perform. So, that's it. Ganyan ang gagawin. Ang known terms ay 25 minus 10 divided by 5 at ang unknown term ay h. How about activity 2? Solve and check. Show your complete solutions. Y plus 8 equals 3. So, y equals 3 minus 8. Nag-transpose na ako. Saan galing yung minus 8? Mula siya sa plus 8. So, dahil ito ay 3 minus 8, mas malaki yung 8 sa 3, ang sagot ay negative 5. I-check natin. Y plus 8 equals 3. So, the equivalent of y is negative 5 plus 8 equals 3. So, negative 5 plus 8
negative 5 plus 8 equals 3. Mas malaki yung 8 sa negative 5, kaya ang sagot ay positive 3. Kasi yung kanyang absolute value ay mas malaki, 'di ba? So 3 equals 3. For activity 3, solve each problem, then show your solutions. Example, what is the number if thrice a number is decreased by 9, the result is 36. So, analyze in order to formulate the correct equation. Thrice a number means 3 times or times 3. Decreased by 9 means minus 9. Result is 36 means equals 36. So, let's say K is the unknown number. So, anong equation? Yung sabi ko kanina, thrice the number, it means 3 times K. Yung K, pwedeng kahit anong letter. Inisip ko lang na K siya. Pero kung kayong gagawa, you can use any letter to represent the unknown number. So, 3K means 3 times a number, minus 9 means decreased by 9, equals 36 means the result is 36. Kaya naging 3K minus 9 equals 36. So, ilagay ko yung K dito sa left side. Inihiwalay ko na yung unknown, pinagsama-sama yung mga known numbers. 36 plus 9. Ang plus 9 ay nanggaling doon sa minus 9, in-enclose sa parenthesis para ipakita na sila yung uunahing isolve. Then, divided by 3 comes from 3 times or times 3. 36 plus 9 equals 45 divided by 3 equals 15. So, the unknown number is 15. I-check natin. Always check ha, yan ang payo ko sa inyo para masiguro nyo na tama yung inyong sagot. So, let's go back to the original equation. 3K minus 9 equals 36. So, isubstitute ko yung K with 15. 3 times 15 minus 9 equals 36. 3 times 15 equals 45 minus 9 equals 36. 45 minus 9 equals 36. 36 equals 36. So, the unknown number is 15 and our solution or computation is correct. So, that's it. Tapos na ang ating tutorial video for this week. At dahil tapos na kayong manood at I'm sure na intindihan naman ninyo, don't forget to comment, hashtag your full name, hashtag form equation, hashtag solve equation at sagutin ang tanong. What should you do to form the correct equation which will be used to solve the problem? Ano yung sinabi ko nga na dapat na unang-una nyong gawin para matulungan kayong makapag-formulate ng equation? Pangalawa, paano mo naman isosolve ang unknown in an equation? Ano yung technique na itinuro ko sa inyo para ma-solve nyo yung problem in order to find out the unknown number in the equation? So, yan ang ating lesson for this week, solving problems involving different types of expressions and equations. I hope na may natutunan kayo at naintindihan yung mabuti ang lesson para magiging mas madali sa inyong magsagot ng inyong module or activity sheets. So, that's it for this week. Huwag kalimutan, stay home, be safe, and study well. See you once again next week for another tutorial video. Have a nice week. God bless.